Ahoy! Hindi mo lang. Hello ka, Bobby. Hello, papunta po kami sa El Defonso. Bibili po kami ng bakal. May Ocampo. Wala po kaming aircon. Namili nga kami ng plancha kahapon sa may Pinaod. Dito nga pala kami sumakay kay Ampatuan at hiniram ko nga lang pala to sa kapatid ko. Shoutout nga pala kay Kap. Baka naman pwedeng pakiayos yung aircon nito. Tapos pakiayos na din kasi walang patayan, sa cambio lang pinapatay. Tapos wala ding handbrake. Sa susunod po pakiayos naman para naman maging convenient sa mga manghihiram na katulad ko. Huy, napaka-demanding naman ng mga nanghihiram na yan. Charot lang at baka hindi mo na ako pahiramin ng ampatuan. Mabuti nga at may mga ganitong daanan na para nakakaiwas kami sa traffic. Kaya nga mula sa bahay namin, 30 minutes na lang ang baliwa. Kaya napakalaking bagay talaga nung mga ganitong daanan na bypass. Uunahan ko na nga kayo bago nyo pa ako i-bash. Oo, wala akong seatbelt kasi sira din siya. Sobrang kulang na nga ito sa maintenance. Ligo nga ay hindi din sinasapit. So ayan, nandito na nga pala tayo sa may Pinaod. Kung mapapansin nyo, may kalso nga siya kasi nga sira yung handbrake. Dito nga kami bumili ng mga plancha at mga bakal-bakal sa may Pinaod steel bars. Kompleto nga din dito dahil sa kabilang side naman merong auto supply. Shoutout nga din po pala sa mga staff dito sa may Pinaod steel bars. Ayan, pinag-electric pan muna nila kami dito sa gilid ni Kobe. Habang inaantay namin yung order ni Daddy Alvin. Ito nga pala ay located sa may Pinaod, San Ildefonso, Bulacan. Sa harapan lang po ng 7-Eleven. Dito na nga din pala kami bumili nga kasi hindi mga undersize yung bakal dito. At habang nag-aantay nga, biglang nagutom itong si Kobe. Kaya naman nagmerienda muna kami sa may gilid. May nagtitinda nga din kasi dito ng chicken skin. May tupian nga din pala ng yero dito. Ito ang binili ni Kuya pang ata to tindahan yung sa roll up. At ayan, nung okay na nga yung order at nakabayad na, ready for pick up na yung mga plancha. Kaya naman inatras ko na nga itong ampatuan para nga maikarga na yung mga plancha. Siguro nagtataka na kayo bakit aanhin ko ba ng plancha? May high side yata ako. Hindi, charot lang, syempre. May bagong pasok nga pala sa aming munting tarima. At ang gusto nga ipaayos daw yung kanyang palong, yung side grill, saka yung bumper. Kaya naman nabili na nga din kami ng mga materyales na gagamitin at ipapatupi nga din pala ito sa may Tulaok, sa may San Simon. At nung nakompleto na nga yung mga plancha na kailangan namin, umuwi na din kami. Meron nga kasing bagong pasok na unit sa garahe namin. At ayun nga yung aayusin ni Chris. Doble nga ang nagiging pagod talaga ng driver kapag yung truck walang aircon. Kaya sa mga owner, kung may extra naman kayong budget dyan, pa-aircon na natin yung truck para mas makapagtrabaho ng maayos yung driver natin. Suggestion lang naman. Bali, yung dinaanan nga namin na yan, bypass Sumandig. Safe naman dyan dumaan sa araw, kaya lang kapag kagabi na medyo nakakatakot din dahil nga puro sabana yung dadaanan nyo. After nga ng mahaba-habang paglalakbay, ayan, nakauwi na kami. Ipapasilip ko naman sa inyo yung unit na irereko natin. Ayan, ito nga pala yung bagong pasok sa aming munting tarima. Sabi kasi nung owner, gusto daw niyang ipaayos yung side grill, yung tapalodo, yung bumper, tapos meron na ding palong. Madaming request yung owner niyan. At i-update ko na lang kayo kung anong ganap dyan sa truck na yan. At ang aming ang welder ay walang iba kundi si Chris. At ayan, pinagbabaklas na nga yung mga kailangang palitan. At ayan, shower out sa welder natin. Pakaway-kaway lang dyan si Gedli. Pagdating nga namin, ayan, laglag na pala yung bumper. Sabi nga nung owner, gusto daw niya meron ng ilaw yung kanyang bumper. I-update ko na lang kayo sa mga susunod na kabanata kung ano na ba yung lagay nung truck na yun. Pero sa ngayon, tara muna at mag-araro. Lumipat nga muna ako dito kasi dito wala talagang nanghuhuli. Yun nga lang, wala din akong makikitang chicks dito na nagtitinda ng kape. Mas madali pa ang i-drive itong traktora na to kaysa dun sa forward na ginamit. Sa spinner ka nga lang hahawak ay sapat na. Samantalang dun sa forward, halak ka, lalaki talaga ang braso mo. Sobrang lambot nga kasi nung manubela niya, kaya konting pihit ko lang, nako, sana ako nakakarating. Pero sa totoo lang, na-enjoy ko yung pag-aararo. Ikot-ikot ka lang dyan sa gitnang bukid. Kaya lang kapag ka ikaw talaga yung operator at ang tagal mo nang ginagawa to, feeling ko mabibingi ka. Kasi ang ingay nung traktora. Saka yung tatay ko nga pala dating operator ng traktora. Ayun, medyo bingi nga siya.
I miss you, Tay. Ayun, shower out nga pala kay Anghe. At tinuruan niya akong magtraktora. Sobrang malumanay niya pa magturo, hindi kagaya nung iba dyan. Palagi na lang nakasigaw. Hindi ko sinasabing si Alvin yon ha. Thank you nga din pala kay Kuya Rejun at kay Ate Tess kasi pinagkatiwalaan nila akong i-drive itong traktora nila. Uwi na ako pare. Kaya na, uwi na ako.